Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksa, tomato, bawal ba talaga sa kidney? Kumain ka ba ng kamatis sa agahan kanina, aking kaibigan? Maraming tao ang naniniwala na ang kamatis ay isang malusog na pagkain at kinakain ito araw-araw. Ngunit ang kamatis na iyan, depende sa pagkain na ipinapares mo dito, ay maring magbigay ang malaking pasanin sa iyong bato. Ako si Dr. Renato Bagani, isang doktor na nagpapagaling ng magabato nga matatanda sa loob ng 35 taon. Ang kamatis ay malinaw na isang mahusay na pagkain. Ngunit kung mali ang pagkain na ipinapares dito, kahit ang masarap na kamatis na iyan ay maaring magpahirap sa iyong mga bato. Sa katunayan, ayon sa pananaliksik, halos kalahating matatanda na may mahinang kidney function ay may mapanganib na antas ngang potassium sa kanilang dugo ngunit hindi nila alam. Sa video na ito, sasabihin ko sa iyo ang 3 masamang kombinasyon na dapat mong iwasan at, sa kabilang banda, 3 magandang kombinasyon na maari mong kainin ng walang pag-aalala. Lalo na, ang pangatlong masamang kombinasyon ay ang mismong pagkain na maraming matatanda ang naniniwala na malusog at kinakain araw-araw. Kung mananatili ka hanggang sa huli, ang iyong agahan bukas ay maaring magbago. Ngunit bago iyon, aking kaibigan, mayroon lamang akong isang bagay na kailangan nating tukuyin. Ito ay kung ano ang papel ng bato sa ating katawan. Kung hindi mo alam ito, kalahati lamang ng nilalaman ngayon ang iyong may intindihan. Ang mabato ay parang purifier ng tubig sa ating katawan. Naglilinis sila ang 200 litro ng dugo araw-araw at inilalabas ang mahindi kinakailangang dumi at labis na mineral sa pamamagitan ng ihi. Kabilang dito, ang potassium ay partikular na mahalaga ngayon. Ang potassium ay isang mahalagang sangkap para sa ating katawan. Tumutulong ito sa puso na tumibok ng regular at sa mga kalamnan na gumana ng maayos. Ang problema ay kung masyadong marami ang potassium. Ang malusog na bato ay naglalabas labis na potassium sa ihi kaagad, parang gisang barado na lababo. Ngunit habang tumatanda tayo, ang lababo na ito ay unti-unting lumilit. Sa katunayan, ang isang malaking skala na pag-aral na isinagawa ang Gutenberg Health Study sa Germany sa mahigit 12,000 katao ay nagpapakita na ang kidney function ay nagsisimulang bumaba ng paunti-unti pagkatapos ng edad. Nachterizasti at sa edad na 70, nawawala ang higit sa 40 ml krang filtering capacity kumpara noong bata pa. Ito ay isang natural na proseso ang pagtanda. Hindi ito kasalanan ng makatatanda. Ngunit dahil dito, mas mahalaga ang pamamahala ang dieta. Nakaramdam ka na ba ang ganitong mga sintomas kamakailan? Ang iyong mga binti ay mabigat at namamaga ng walang dahilan? Ang iyong puso ay kumakabog? O ang iyong mga kamay at paa ay manhid at nanghihina? Maaring ito ay isang senyales na ang potassium ay nagsisimulang maipon sa iyong dugo. Sa medikal, ito ay tinatawag na hyperkalemia. Ang isang kamatis ay naglalaman ng humigit kumulang 230 hanggang 300 mg potassium. Ngunit kung kinakain mo ito sa pinakamabilis na anyo, tulad ang tomato sauce o ketchup, ang potassium ay tumataas ang 3 beses. Para sa mga matatanda na may mahinang kidney function, ligtas na panatilihin ang pang-araw-araw na paggamit ng potassium sa ibaba 2,000 hanggang 3,000 mg. Ito ang rekomendasyon ng National Kidney Foundation ng US noong 2023. Ang 1 o 2 hiwaing kamatis ay okay. Ang problema ay kung kinakain mo ito kasama ang iba pang pagkain na mataas sa potassium. Kung ang potassium ay biglang dumating sa katawan sa isang pagkain, hindi ito kayang salay ng mahinang bato. Ito ay tulad ng pagbuhos ng maraming tubig ng sabay-sabay sa isang lababo na barado na. Lalo na, ang mamatatanda na umiinom ngamot sa presyon ng dugo o diabetes ay dapat na mas mag-ingat. Ang ilang magamot sa presyon dugo ay lalong nakpapababa ang kakayahan ng bato na maglabas ng potassium, kaya't ang potassium ay maaring maipon ng mas mabilis kahit na kumain ka ng parehong dami ng pagkain. Kaya, anong makombinasyon ang nakpapataas ng panganib na ito?
sasabihin ko sa iyo ngayon ang tatlong mapanganib na kombinasyon na pinakamadalas kong nakita sa aking 35 taong karanasan. Tatlong masamang kombinasyon na dapat iwasan. Unang masamang kombinasyon, kamatis na may saging o sweet potato, kamote. Magsisimula tayo sa unang kombinasyon. Kung kumakain kang saging o inihaw na kamote para sa hapunan, nilalagyan mo bang ketchup o tomato sauce? Maraming matatanda ang natural na kumakain kombinasyong ito. Masarap ito at nakasanayan na nilang kainin sa mahabang panahon. Ngunit nagbibigay ito ngang mas malaking pasanin sa bato kaysa sa inaakala. Ang bahaging ito ay partikular na mahalaga ngayon. Ang isang saging mas 150 gram ay naglalaman ngang 450 miligram komatasyum. Ang kamote ay nasa katulad na antas. Kung magdaragdag ka lamang ng 2 o 3 kutsara ng ketchup o tomato sauce, magdaragdag ka ng 200 hanggang 300 miligram komeng potassium sa isang pinggan lamang para sa isang pagkain. Ang potassium ay umabot sa halos 800 miligram. Ito ay katumbas ng 1,3 ng inirerekomendang pang-araw-araw na paggamit para sa isang matanda na may mahinang bato sa isang pinggan lamang. Ramdam mo ba kung gaano kalaki ang numerong ito? Ang problema ay napakasanay ng kombinasyong ito. Ang saging ay matagal ng merienda ng ating mga matatanda at ang inihaw na kamote ay isang pagkain na palaging kasama sa taglamig. Ang pagdaragdag ng ketchup o tomato sauce sa tabi nito ay naging isang natural na ugali. Ang pagiging sanay na iyan ang unti-unting nagpapagod sa mga bato. Huwag kalimutan ang puntong ito ngayon. Sa katunayan, mayroong isang 72 taong gulang na lola na bumisita sa aking klinika. Siya ay nasisiyahan sa pagkain ng inihaw na kamote na may ketchup araw-araw sa loob ng mga dekada, ngunit isang araw, ang resulta ng kanyang blood test ay nakpakita na ang kanyang potassium level ay nasa gilid lamang ng mapanganib na saklaw. Hindi niya alam, at sa halip ay matatag siyang naniniwala na kumakain siyang masustansyang pagkain. Tulad nito, ang potassium level ay tumataas ng tahimik nang walang anumang sintomas. Dahil hindi ito nararamdaman, mas nakakatakot at mas dapat mag-ingat. Kung matagal mong kinakain ang kombinasyong ito, ang iyong mga binti ay maaring mamaga, ang iyong presyon ng dugo ay maaring tumaas, at ang pagkapagod ay maaring dumating nang walang dahilan pagkatapos kumain. Maari mo ring maramdaman ang palpitations o pamamanhid sa iyong maa, kamay at paa. Ito lahat ay matahimik na babala na ipinapadala ng iyong bato, alam na ng iyong katawan. Aking kaibigan, maaari kang magbago ang isang maliit na ugali ngayon. Kung gusto mong kumain ng saging o kamote, sa halip na ketchup, maglagay kang kaunting mantikang linga o mantikang niyog. Pinapabuti nito ang lasa at binabawasan ang pasanin sa bato. Gayun din, kung ang saging o kamote ay may balat, balatan at hiway nito. Pagkatapos ay ibabad sa malamig na tubig sa loob ng 30 minuto o higit pa at itapon ang tubig na iyong bago lutuin. Ang potassium ay bababa ng 30 hanggang 50% na mas ligtas kainin. Ang isang maliit na paghahanda ay humakaba ng malaking pagkakaiba sa pagprotekta sa iyong mga bato. Ikalawang masamang kombinasyon, kamatis na may kangkong o alukbati. Ang ikalawang masamang kombinasyon ay ang mismong pagkain na maraming matatanda ang nasisiyahan bilang isang malusog na pagkain sa tag-init. Ang kombinasyon na maganda ang kulay at mukhang malusog, tingnan mo ngayon. Ngayon sasabihin ko sa iyo ang isang kombinasyon na maraming tao ang nakakamali. Kapag binuksan mo ang refrigerator sa tag-init, naisip mo ba ang isang malamig na kamatis at kangkong salad? Mukha itong maganda at parang gagaling ang pakiramdam mo sa tingin pa lang. Noong una, naisip ko na ang kombinasyong ito ay napakagaling. Ngunit pagkatapos ng 35 taon ng pagpapagaling, nagbago ang aking isip. Ito ay dahil para sa mga matatanda na may mahinang bato, ang magandang salad na ito ay talagang doble ang pasanin. Hindi dahil maganda ang kulay, ay gusto na rin ng bato. Tingnan natin ang bahaging ito. Ang kangkong ay naglalaman ng
540 mg potassium. Kung gumawa kang isang mangkok ng salad na may kamatis, ang potassium ay madaling lumampas sa 700 hanggang 800 mg. Hindi pa doon nagtatapos. Ang kangkong at kamatis ay parehong naglalaman ng oxalic acid. Ang oxalic acid ay nagiging bato sa bato na bumubuo ng kidney stones. Ito ay isang kombinasyon kung saan ang problema sa potassium at ang panganib ng bato sa bato ay nagsasama-sama. Ang isang mangkok ng salad ay nagbibigay ng pasanin sa bato sa dalawang direksyon ng sabay-sabay. Ito ang dahilan kung bakit pinibigyan ko nga babala na mag-ingat sa kombinasyong ito. Ganito rin sa alugbati. Ang 100 gram na alugbati ay naglalaman ng humihit kumulang 460 ng potassium. Kamakailan, dumarami ang aking mamatatandang pasyente na nasisiyahan sa alugbati at tomato juice o smoothies bilang malusok na pagkain. Ngunit kung kinakain mo ito ng giniling, ang damingang potassium na kinukuha mo sa isang beses ay mas malaki. Mas mabilis din ang absorption rate kaysa sa pagnguya. Kailangang iproseso ito ng bato ng sabay-sabay. Mas malaki ang pasanin. Subukang isipin na ang isang baso ng juice na iniinom mo para sa kalusugan ay maaring magpahirap sa iyong mga bato. Sa katunayan, mayroong isang 58 taong gulang na pasyente na nasisiyahan sa paggawang kangkong at tomato juice araw-araw para sa kalusugan na dumating sa emergency room na may matinding pananakit sa gilid. Ang resulta pagsusuri ay kidney stones. Lubhas siyang nagulat kung bakit nangyari ito gayong kumakain lamang siyang pinakamalusok na pagkain. Ito ay isang nakakalungkot na kaso kung saan ang mabuting intensyon ay humantong sa maling kombinasyon. Aking kaibigan, iniisip mo ba kung mayroon kang katulad na ugali ngayon? Maari mo itong baguhin ngayon. Sa halip na kangkong, gumamit ng lettuce o young cabbage leaves na mas mababa ang potassium, na magpapanatili sa lasa at texture ng salad habang binabawasan ang pasanin sa bato. Ang 100 gram letuche ay naglalaman lamang ng humigit kumulang 170 gram ng potassium na 1,3 lamang ng kangkong. Kahit na parehong salad, ang pasanin sa bato ay bumaba ang 3 beses. Ang pagpapalit lamang ng isang maliit na sangkap ay gumagawang malaking pagkakaiba. Palitan mo ba ang iyong salad ngayong gabi? Ikatlong masamang kombinasyon. Kamatis na may avocado, saging, at coconut water. Ang ikatlong masamang kombinasyon ay ang nilalaman na pinakamahalaga kung bigyang diin sa video na ito. Ito ang mismong pagkain na maraming matatanda ang naniniwala na pinakamalusok na kombinasyon. Mangyaring manood hanggang sa huli. Ang ikatlong masamang kombinasyon. Ito rin ang nilalaman na pinakamahalaga kung bigyang diin sa video na ito. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Sa loob ng 35 taon ng pagpapagaling, ang pinakamadalas kong narinig ay, "Doktor, kumain lang akong masustansyang pagkain. Bakit nangyari ito?" Kung titingnan mo ang kanilang dieta, mayroong isang kamangha-manghang pagkakapareho. Kumakain sila ng kamatis na may avocado o smoothies na ginawa gamit ang saging araw-araw para sa agahan. Mayroon pa ngang umiinom ng coconut water ng hiwalay para sa kalusugan. Lahat ng ito ay malawak na kilala bilang malusok na pagkain. Ang mismong paniniwalang iyan ang nagiging problema. Kung titignan mo ang bawat pagkain ng hiwalay, lahat sila ay mahusay. Ang avocado ay mayaman sa magagandang taba, ang saging ay mabuti para sa energy replenishment, at ang coconut water ay isang natural na inumin na kinasisiyahan ng maraming tao. Ngunit kapag nagsama-sama ang maito sa isang pagkain kasama ng kamatis, ang hindi kayang labis na potassium ay biglang dumadaloy sa bato. Ito ay tulad pagbuhos tubig ng 3 beses sa isang lababo na barado na. Sasabihin ko sa iyo ang mga numero ng detalyado. Ang 100 gram ng avocado ay naglalaman ng 485 mg potassium. Ang isang saging ay naglalaman ng 360 mg. At ang isang tasa ng coconut water ay naglalaman ng 600 mg. Kung idaragdag pa ang kamatis at tomato sauce, ang potassium sa isang pagkain ay madaling lumampas sa 1,500 mg.
Ito ay ang dami na bumubuo sa kalahati ngang inirerekomendang pang-araw-araw na paggamit para sa isang matanda na may mahinang bato sa isang pagkain lamang. Aking kaibigan, ramdam mo ba kung gaano kapanganib ang numerong ito? Ayon sa isang pag-aral na inilathala sa Journal of Clinical and Administrative Medical Management, ang ansidantang hiperkalemia sa mga matatandang pasyent na may talamak na sakit sa bato ay umaabo sa 50%, at kung ang potassium level sa dugo ay lumampas sa isang tiyak na antas, ang panganib ngang cardiac arrhythmia at acute cardiac arrest ay mabilis na tumataas. Ang mga pagkain na pinaniniwalaang pinakamalusog ay maaring magbanta sa puso. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo dapat balewalain ang mga babala na ipinapadala ng iyong katawan, lalo na ang mga matatanda na umiinom na angiotensin receptor blocker na uri na gamot sa presyon na dugo ay mas malaki ang pangganib na ito. Ang ganitong uri ng gamot ay lalong nagpapababang kakayahan ng bato na maglabas ng potassium, kaya't ang potassium ay mas mabilis na maipon sa dugo kahit na kumain ka ng parehong pagkain. Kung umiinom ka ng gamot sa presyon na dugo ngayon, iwasan ang kombinasyong ito na nabanggit ko ngayon at tiyakin na kumonsulta sa iyong doktor tungkol sa iyong dieta. Hindi ito isang pagpipilian, ngunit isang napakahalagang bagay na dapat sundin. Hindi mo kailangang ganap na ihiwalay ang abokado at saging, ngunit mangyaring iwasan ang pagkain ng nga ito kasama ng kamatis sa parehong pagkain. Kung umiinom ka ng coconut water araw-araw bilang isang malusok na inumin, inirerekomenda ko na pag-isipan mo itong muli simula ngayon. Sapat na ang dahan-dahang pagbabago ng isang bagay sa isang pagkakataon. Tatlong magandang kombinasyon na maari mong kumain ng ligtas. Ngayon, maari mo nang alisin ang iyong mga pag-alala. Sasabihin ko sa iyo ngayon ang tatlong magandang kombinasyon na maari mong kainin ang kamatis ng ligtas at masarap. Unang magandang kombinasyon, kamatis at pipino. Gusto mo bang pipino? Ang malutong at malamig na lasa, lalo na sa tag-init. Ngunit alam mo ba na ang pipino ay higit pa sa isang masarap na gulay at isang mahusay na kasama para sa iyong mga bato? Kung matatandaan mo lamang ang kombinasyong ito ngayon, tiyak na magbabago ang iyong hapagkainan bukas. Ang pipino ay naglalaman ng humigit kumulang 150 mg kang potassium. Kung ikukumpara sa saging na binanggit ko kanina na may 450,500 mg potassium, ito ay 1,3 lamang. Mas mababa rin ito kaysa sa kangkong na may 540 mg. Bukod pa rito, ang pipino ay mayaman sa tubig na 95% ngang nilalaman nito. Ang masaganang tubig na ito ay natural na nagbabanto sa potassium mula sa kamatis at lubhang binabawasan ang pasanin ng bato sa pagsasala ang potassium. Sa madaling salita, ang pipino ay isang nakakatulong na gulay na tumutulong sa mga bato. Ito ay gumaganap ng mapel sa pagbabawas ng daming tubig sa lababo na barado na sa makatubig. Ang kombinasyon ng kamatis at pipino ay ang unang kombinasyon na inirerekomenda ko para sa mga matatanda na naaalala tungkol sa kalusugan ng bato. Napakasimple rin ng paraan ng paggawa. Hatiin ang isang kamatis sa mga piraso na madaling kainin. Hiwain ng manipis ang kalahating pipino, magdagdag ng kalahating kutsaritang olive oil, at maglagay ng kaunting sibuyas. Masarap pa rin ito kahit na kaunting asin lang ang ilagay o walang asin. 5 minuto lang ang kailangan para ihanda. Mayroon pa bang mas madaling paraan upang protektahan ang kalusugan ng bato? Ang paglalagay lamang ng isang salat na ito sa iyong hapagkainan tuwing umaga ay malaking tulong sa iyong bato. Huwag mong isipin na mahirap ito. Sapat na ang 5 minuto gamit ang sangkap sa refrigerator. Ang kombinasyong ito ay nakakatulong din sa pagbabawas ng pamamaga ng binti. Lalo na sa mainit na panahon, kung kakainin mo ito ng malamig, ang iyong gana ay bubukas at ang iyong katawan ay magaan ang pakiramdam. Mahusay din ito para sa problema sa pakawalang gana na madalas maranasan ng mga matatanda.
Ang malamig na amoy na pipino ay natural na nagbubukas ng gana. Dahil mahalaga ang sapat na pag-inom ng tubig sa pamamahalang presyon ng dugo, ang patuloy na pagkain ng pipino ay kapakipakinabang sa maraming paraan. Kung kumain ka ng kamote na may ketchup dati, simula ngayon, ilagay ang kamatis at pipino salad sa lugar nito. Ang isang maliit na pagbabago ay gumagawa ng malaking pagkakaiba sa kalusugan ng bato. Ikalawang magandang kombinasyon. Kamatis na may sibuyas at bawang. Ang pangalawang magandang kombinasyon ay ang mismong sangkap na laging nasa kusina ng ating mga matatanda. Ang pamilyar na sangkap na kinakain mo habang buhay ay talagang isang matalik na kaibigan ng iyong mga bato. Tingnan mo ngayon. Ang pangalawang magandang kombinasyon. Kapag gumagawa kang sinigang na miso, nag-asing ng bulgogi, o gumagawang kimchi, mas mahirap humanap ng pagkaing walang sibuyas at bawang sa kusina ng mga matatanda, tama ba? Ang dalawang sangkap na ito na malapit mong pinagkainan habang buhay ay talagang isang napakakapakipakinabang na kombinasyon para sa mga bato kapag kasama ang kamatis. Tandaan mo ito ngayon, hindi mo kailangang maghanap ng bago. Nasa refrigerator na ang lahat. Ang 100 gram sibuyas ay naglalaman ng humigit kumulang 160 mg potassium. Mas mataas ng kaunti ang potassium ng bawang, ngunit dahil napakaliit ng dami na inilalagay mo sa isang pagkain, ang potassium na aktwal na nakukuha mo ay napakaliit. Kahit nakasama ang kamatis, hindi ganong tumataas ang kabuuang pasanin sa potassium. Kung ikukumpara sa 540 mg kangkong, 450,500 mg saging, at 480 mg avocado, ramdam mo ba kung gaano kaligtas ang kombinasyong ito? Ito ay isang kombinasyon na maaari mong kainin ng walang pag-alala. Ang isa sa mga paraan upang masiyahan sa kamatis ng walang pag-alala sa potassium ay sa pamamagitan ng sibuyas at bawang. Mayroon pa akong gustong sabihin tungkol dito. Ang sibuyas ay mayaman sa quercetin. Ang quercetin ay isang natural na anti-inflammatory ingredient na tumutulong sa pagbabawas ng pamamaga ng daluyan ng dugo at pagpapamatag ng presyon ng dugo. Mahalaga ang pamamahala ng presyon ng dugo para sa mga matatanda na may mahinang bato, at ang sibuyas ay natural na tumutulong sa papel na iyan. Ang bawang ay matagal nang ginagamit bilang pagkain upang mapataas ang immune system at mapabuti ang blood circulation. Ang pamamahala nege presyon, nege dugo at pagpapataas, nege immune system, sa pamamagitan, nege pagkain, ay ang tunay na malusog na gawi sa pagkain. Ang sibuyas at bawang na kinakain ng mga matatanda habang buhay ay talagang mahusay na kasama na nagpoprotekta sa katawan. Sasabihin ko sa iyo ang paraan ng paggawa. Hiwain ng manipis ang kalahating sibuyas at igisa ng bahagya sa mahinang apoy, pagkatapos ay ilagay ang isang kamatis na hiniwa at igisa. Maglagay ng 2 tinatat na bawang at ilang patak ng mantika ng linga para sa masarap at malalim na lasa. Maari mo itong ilagay sa ibabaw ng kanin o lutuin kasama ang tofu bilang sinigang. Ang pagbabawas ng asin sa pinakamababa ay mas nakakatulong sa kalusugan ng bato. Kailangan mo lang baguhin ng kaunti ang paraan ng pagkain na nakasanayan ng matatanda. Huwag mo itong isipin na komplikado. Simulan mo sa paglalagay ng isang hiwang kamatis sa iyong sinigang ngayong gabi. Aking kaibigan, maari kang gumawa ng pagkain na mabuti para sa iyong mga bato gamit ang mga sangkap na kinakain mo habang buhay. Magdagdag ka lamang ng isang kamatis sa pamilyar na sibuyas at bawang. Maari kang makakuhang 3 epekto sa isang pagkain: kontrolin ang presyon ng dugo, palakasin ang immune system, at bawasan ang pasanin sa bato. Ang maliit na pagsubok na iyan ang magiging unang hakbang sa pagprotekta sa kalusugan ng bato. Ikatlong magandang kombinasyon. Kamatis na may repolyo o cauliflower. Ang pangatlong magandang kombinasyon ay ang kombinasyon na buong tiwala kong inirekomenda ngayon. Sa katunayan, mayroon akong pasyente na bumalik sa normal ang potassium level dahil sa pagkain na ito, mangyaring manut hanggang sa huli. Ang pangatlong magandang kombinasyon. Ito rin ang kombinasyon na buong tiwala kong inirekomenda ngayon.
nang una kong nakita ang isang 68 taong gulang na lolo, ang kanyang potassium level sa dugo ay medyo mataas. Kung pababayaan ito, kailangan nang gumamit ng gamot. Ngunit sinabi ko sa kanya na subukan muna nating baguhin ang dieta. Ang pinili niya mismo ay isang mangkok ng kamatis at repolyo sopas tuwing umaga. Sa simula, nag-alinlangan siya. Ngunit pagkatapos ng 3 buwan, siya at ako ay nagulat sa resulta ng pagsusuri. Bumalik sa normal ang potassium level niya. Bagaman hindi lamang dahil sa pagbabago sa dieta, ito ay isang sandali kung saan nakita namin mismo kung gaano kalaki ang papel na ginagampanan ng tamang kombinasyon ng pagkain. Simula noon, inirekomenda ko ang kombinasyong ito sa mas maraming matatanda. Ang 100 gram repolyo ay naglalaman ng humigit kumulang 230 mg ng potassium. Ang cauliflower ay humigit kumulang 299 mg. Kung ikukumpara sa 540 mg kangkong at 485 mg avocado na binanggit ko kanina, mas mababa ang mga ito kahit nakasama ang kamatis. Ang pasanin sa potassium sa isang pagkain ay mananatili sa ligtas na saklaw. Ito ay isang kombinasyon na maari mong kainin ng walang pag-alala. Ngayon, kapag kumakain kang kamatis, isipin mo ang repolyo. Mayroon pa akong gustong sabihin tungkol sa isang mahalagang siyentipikong katotohanan. Ang repolyo at cauliflower ay mayaman sa dietary fiber. Ayon sa pananaliksik na nakalista sa National Institutes of Health ng US, ang magulay na mayaman sa dietary fiber ay direktang tumutulong sa paglabas ng potassium sa bituka. Kapag mahina ang kidney function, ang bituka ay gumaganap ng bahagi ng papel ng bato. Nangangahulugan ito na ang repolyo at cauliflower ay hindi lamang simpleng gulay na mababa sa potassium, ngunit direktang tumutulong sa paglabas ng naipong potassium sa katawan. Aking kaibigan, gaano ka nalulugot sa katotohanang ito? Ang repolyo at cauliflower ay mahusay na tulong para sa problema sa constipation na madalas maranasan ng mga matatanda. Kung magaan ang pakiramdam ng bituka, ang pasanin sa bato ay bumababa din. Ang mga organo ng ating katawan ay malapit na konektado, kaya't kung magaan ang pakiramdam ng isang bahagi, ang iba pang bahagi ay magaan din ang pakiramdam. Huwag kalimutan na ang kalusugan ng bato ay malalim na konektado sa kalusugan ng bituka. Ang isang piraso ng repolyo ay nakpoprotekta sa iyong mga bato. Ang paraan ng paggawa ay napakasimple. Maglagay ang tubig sa isang kaldero. Maglagay ang isang dakot ang repolyo. Pagkatapos ay hiwain ang kalahating kamatis at ilagay din. Magdagdag ng 2 piraso ng bawang at ilang patak ng mantikang linga at pakuluan sa mahinang apoy sa loop ng 15 minuto. Maglagay ng napakakaunting asin o huwag ng lagyan ng asin, sapat na ang malalim na lasa. Kapag gumagamit ng cauliflower, hiwain ng maliliit at igisa ng bahagya kasama ang kamatis para sa masarap at malambot na ulam. Mas mainam ito para sa mga matatanda dahil malambot ang texture na hindi nakakapagod kainin. Kahit ang mga matatanda na may problema sa ngipin ay madaling makakain. Natatandaan mo ba ang 3 magandang kombinasyon na binanggit ko ngayon? Ito ay pipino, sibuyas at bawang, at repolyo at cauliflower. Lahat ng ito ay pamilyar na, sangkap na laging nasa refrigerator. Panghuli, sasabihin ko sa iyo ang ilang praktikal na tip na dapat mong tandaan kapag kumakain ng kamatis. Natapos ko nang sabihin sa iyo ang 3 masamang kombinasyon at 3 magandang kombinasyon. Ngunit, aking kaibigan, mayroon pa ring praktikal na mga paraan na maari mong malaman upang mas ligtas na masiyahan sa kamatis. Ito ang payo na direkta kong ibinibigay sa aking mga pasyente sa klinika. Una, mas mabuti na kainin ang kamatis bilang sariwang hilaw na kamatis kaysa sa mga pinrosesong anyo. Ang ketchup, tomato sauce, at tomato juice ay nagiging 3 beses na mas puro sa potassium habang nawawala ang tubig. Kahit na parehong kamatis, ang dami ng potassium na nakukuha mo ay malaki ang pagkakaiba depende sa kung paano mo ito kinakain. Tandaan na ang isang sariwang kamatis ay okay.
Ngunit ang 2 o 3 kutsara ng ketchup ay naglalaman ng mas maraming potassium kaysa sa inaakala. Pangalawa, mas mabuti na ihanda muna ang iba pang gulay na kinakain mo kasama ng kamatis. Kung may gulay na medyo nag-alala ka sa potassium, balatan ito, hiwain ng maliliit at ibabad sa malamig na tubig sa loob ng 30 minuto o higit pa. Kung itatapon mo ang tubig na iyon at lulutuin, ang potassium ay bababa ng 30 hanggang 50%. Epektibo rin ang paraan ng bahagyang pagpapapaso sa kumukulong tubig at pagkatapos ay itatapon ang tubig. Pangatlo, iwasan ang pagkain ng maraming pagkain na mataas sa potassium ng sabay-sabay sa isang pagkain. Kung kumakain kang kamatis, mas matalino na ayusin ang buong dieta sa pamamagitan ng pagbabawas ng potassium mula sa iba pang ulam. Panghuli, sasabihin ko sa iyo ang pinakamahalagang bagay. Aking kaibigan, kailan ka huling nagpa-blood test? Ang potassium level ay tumataas ng tahimik kahit na walang sintomas. Magpa-blood test para sa potassium level bawat 3 hanggang 6 na buwan at tiyakin na kumonsulta sa iyong doktor tungkol sa nilalaman na nabanggit ko ngayon bago mo ito ilapat sa iyong dieta. Dahil iba-iba ang kidney condition ng bawat isa, ang paghahanap ng tamang pamantayan para sa iyo kasama ng iyong doktor ay ang pinakaligtas na paraan. I-summarize ko ng sandali ang natutunan natin ngayon. Ang makombinasyon na hindi dapat kainin kasama ang kamatis ay saging at kamote, kangkong at alukbati, at avocado, saging at coconut water. Sa kabilang banda, ang makombinasyon na maari mong kainin ng ligtas ay pipino, sibuyas at bawang, at repolyo at cauliflower. Tandaan lamang ang isang bagay. Ang kamatis ay hindi isang masamang pagkain. Ito ay isang mahusay na pagkain na nagpapanatiling kalusugan sa hapagkainan nga matatanda sa loob ng mga dekada. Gayunpaman, kung magbabago ang pagkain na kinakain mo kasama nito, magbabago din ang pasanin sa iyong mabato. Tandaan ang nabanggit ko ngayon at gumawa lamang ng isang maliit na pagbabago sa iyong hapagkainan bukas. Ang maliit na pagpipilian na iyan ay magiging isang malaking lakas sa pagprotekta sa kalusugan ng iyong matanda sa loob ng 10 taon. Ako, si Dr. Renato Bagani, ay patuloy na sasama sa iyo dito upang ang mga matatanda ay makapamuhay ng mas malusog at mas masaya araw-araw. Kung nakatulong ang video na ito, mangyaring mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification. Huwag mo itong itago sa iyong sarili, at kung may matanda sa paligid mo na madalas kumakain ng kamatis, mangyaring ibahagi ito sa kanila. Ang pagbabahaging isang beses ay maring magligtas ng kalusugan ng isang tao. Panghuli, muli kong sasabihin, ang nilalaman ngayon ay pangkalahatang impormasyon sa kalusugan, at dahil iba-iba ang kidney condition ng bawat isa, ang mga pagbabago sa dieta ay dapat na palaging desisyonan pagkatapos kumonsulta sa iyong doktor. Laging maging malusog at makaroon ng isang mapayapang araw. Makita-kita tayo sa susunod na video.